Iyon ang nagpalaki at tumayong ama ni Carlo mula nang mamatay ang daddy niya. Tumabi ito sa kanya. Laging ikinukwento ni Carlo na ang Tito Genia na kesyo mabait, responsable, masipag. In other words, ang tito niya ang kanyang father figure at laging ginagaya. Mismo. Alam mo, parang pamilyar sa akin ang boyfriend mo. May nakatatanda ba siyang kapatid? Hindi niya maitago ang katanungang kanina pang umuukil sa kanyang isipan. Wala. Ang sabi niya sa akin ay nag-iisang anak lang siya. Baka naman attracted ka lang sa kanya. Kaya pakiwari mo'y nakita mo na siya. Nakangiting sabi nito. Oy, nagsiselo siya. Tudyo niya rito. Hindi naman. Alam ko naman kung ano ang type mo. Hinila nito ang kumot at humanda na para matulog. Ano? Matanda? Nakangiting sabi nito bago humiga ng nakaharap sa kanya. Ayaw ko ng ganyang biro. Inirapan niya ito. Ay pikon. Ang ibig kong sabihin ay mas matanda sa iyo. Pero hindi matanda kagaya ng groom na tinakasan mo. Humahagik-gik na sabi nito. Mabuti at alam mo. Nakairap na ring sabi niya rito. Matagal nang tulog si Sam. Pero hindi pa rin siya. Kamusta na kaya si Papa? Hinahanap kaya niya ako? Naitanong niya sa kanyang isip. Hindi niya namalaya na nagpalatak na ang kanyang mga luha. I miss him. Kahit ganoon ang ginawa niya, mahal ko pa rin siya. He's been a good father to me. I know he loves me. Wala nga akong hiniling sa kanya na hindi niya naibigay. Napakagatlabi siya. Talagang nasasabik na siyang makita ang kanyang ama. Nakatulog siyang may bakas na mga luha sa kanyang mga pisngi. Good afternoon, ma'am, sir. Bati ni Micaela sa bagong dating na mga customers. Mukhang mayaman ang mga ito. Naagaw kaagad ng babae ang kanyang pansin. Nang lampasan lamang siya nito at dire-diretso ito sa nakadisplay na mga damit. Animoy isang model ito. Naninilaw ito sa dami ng mga alahas na suot. Kung todo na naka-makeup. Maiksi ang suot nitong pulang bestida. Litaw ang kalahati ng mapuputing mga hita nito. Pula rin ang suot nitong 3 inches strappy sandals. I want to see your new arrival and new designs. Tila nang uuri ang tingin nito nang balingan siya nito. Lumapit siya sa mga nakadisplay na damit. Ito ho ang mga bago namin, ma'am. Nakangiting sabi niya rito. Sinulyapan lang nito ang mga iyon. Pagkakway binuklat ito ang mga damit na nakatupi sa display table. Kapag tila hindi nito nagustuhan ang damit, ay pabagsak na ibinababa niya iyon. Naiiling na sinundan niya ito ng tingin. Gusto sana niyang sabihin na may nakadisplay na sample sila, pero hindi na lang siya kumibo. Hinayaan na lang niyang pumili ito. Nang wala pa itong napili, ay naipasyan niyang mag-suggest dito, pero sinanghalan lang siya nito. Shut up. I know what is best for me. Maghintay ka lang dyan at hayaan mo akong pumili. Nakataas pa ang mga kilay na sabi nito. Sorry, ma'am. Gusto ko lang po sanang makatulong. Napapahiyang sabi niya. I don't need your help. And besides, ano naman kayang maitutulong mo? I'm sure magkaiba ang mga taste natin. Nagpatuloy ito sa pagtingin sa iba pang mga nakadisplay. Tila dinaanan ng bagyo ang mga module na nainiwanan nito. Dayan, ayusin mo naman ang pagpili. Huwag mong guluhin ang mga displays nila. Kawawa naman ang mga sales lady sa pag-aayos. Narinig niyang wika ng lalaking kasama nito, na saglit na nakalimutan niya ang presensya. That's their job. Mataray na wika ng babae.
Nakangit-ngit ang kalooban niya sa narinig. Muntik-muntikan nang humulagpos ang kanyang pagtitimpi. Kung hindi lang dahil sa policy nila, the customer is always right. Baka kanina pa niya pinalabas sa butik ang maarting babaeng ito. Hindi lang naman siya ang customer. Naiinis na sinimula niyang ayusin ang mga ginulo nito. Habang hinihintay niyang makapili ito, marahil ay napansin ng lalaking kasama nito ang hindi niya napigilang pagsimangot kaya lumapit ito sa kanya. Miss, pasensya ka na sa kasama ko. Okay lang ho, sir. Tama naman ho siya. Trabaho namin ito. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang tumingin siya sa mukha nito. Oh my God. Siya na naman. Nausal ng isip niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sana hindi niya ako matandaan. Hindi niya malaman kung saan ibabaling ang kanyang mukha para hindi siya makilala nito. Nalito siya kung paano ito haharapin. Of all people, bakit siya ang laging nakakaenkwentro ko? Hindi naman ito inaialis ang mata sa mukha niya. Anyway, ako na lang ang bibili para sa akin. Mukhang walang mapili ang kasama ko. Nakangiting sabi nito. Kayo ho ang bahala. Damang-dama niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Nang igiya niya ito patungo sa menswear. Pwede bang ikaw na lang ang pumili ng polo para sa akin? Nakangiting hiling nito nang matapat na sila sa isang hanger sa semi-formal suit. My pleasure, sir. Kinuha niya ang polong stripe blue at cream at plain yellow. Sa palagay ko'y babagay ang mga ito sa inyo, sir. Aniya. Medyo nakakalma na niya ang kanyang sarili. Okay, I'll take that. Sang-ayon nito. Hindi mo na isusukat, sir? Hindi na. Muli ay nginitian siya nito. Samahan mo na rin ng itim na slacks, size 32. Pakiramdam niya. Ay sumerko-serko ang kanyang puso nang nginitian siya nito. Kahit saang anggulo yata tingnan ay talagang gwapo ito. Mabait naman pala siya. Hindi katulad ng girlfriend niyang antipatika. Naisip niya habang tinutupi ang mga pinamili nito. Girlfriend nga ba niya iyon? Nakadama siya ng panghihinayang. Miss, sir, may idadagdag pa ba kayo sa mga pinamili ninyo? Wala na. I just want to know your name. Ha? Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ako nga pala si... Honey, let's go. Wala akong mapili rito. Lumipat na lang tayo sa iba. Agad na lumapit ang babae at pumulupot ang braso nito sa braso ng lalaki. Okay. Babayaran ko lang itong mga pinamili ko. Parang napipilitang sabi nito. Nakadama na naman siya ng panghihinayang. Wrong timing naman ang babaeng ito. Malalaman ko na sana ang pangalan niya kung hindi ito dumating. Nanggigigil na naisip niya habang iginiya ang mga ito sa cashier. Dala niya ang mga pinamili nito. Thank you, sir and ma'am. Nakangiting sabi niya nang paalis na ang mga ito. You are welcome. Thank you rin. Nakangiting tugon ng lalaki. Kumuway pa ito bago tuluyang umalis. Hindi nakaligtas sa kanyang pagsimangot ng babaeng kasama nito. Naiiling na sinundan lamang niya ng tingin ang mga ito. Ang gwapo ng customer mo, Micaela. Kinikilig na sabi ng cashier na si Maricel. Oo nga, pero sayang. Sayang? Bakit? Paano may girlfriend na siya? Tingnan mo kung paano nakapulupot ang babaeng iyon. Parang ayaw na siyang pakawalan. Pero bagay sila, hindi ba? Ewan ko lang. Naiinis sa pag-react niya rito. Ano ka mo? Wala. Naiinis na hinarap niya ang mga display na ginulo ng maarting babae.
Hey sis, what's up? Ikaw pala Sam. Bakit ka umalis sa pwesto mo? Tutulungan kita. Tambak ang mga tutupiin mo. Anito nang sinimulan ang pagtupi? Bakit ka nakasimangot? Naiinis ako sa babaeng customer kanina. Nanggigigil pa rin na sabi niya. Hindi naman pala bibili. Pero ginulo lahat ng mga display natin. Tapos kung umasta, akala mo'y kung sino. Para bang minamaliit niya ang mga katulad nating sales lady. Hay nako, masanay ka na dahil hindi lang yan ang ma-encounter mong problema. Hindi talaga maiwasang magkaroon ng matataray na customer. Lalo na kung mayaman. Bakit? Nakatalikwas ang mga kilay na sabi niya. Hindi porke mayaman, ay may karapatan na silang manapak ng tao. Hindi naman ako ganoon. Huli na upang bawiin niyang huling sinabi niya. Ano ka mo? Ha? Ang sabi ko hindi dapat ganoon. Kailangan matuto rin silang irespeto ang mga katulad nating maliliit. Muntik na akong mabuko. Lihim na naiusal niya. Kalimutan mo na iyon. Masisira lang ang araw mo. Kung dibdibin mo ang mga nangyari. Nakangiting hinarap siya nito. Ang mukha pumapangit. Kailangang laging nakangiti. Hinawakan siya nito sa baba at pinagmasdan ang kanyang mukha. Oh no! Pagkakuwa'y bulalas nito. Bakit? Aminin mo sa akin sis. Hindi lang pagtataray ng babaeng iyon ang sumira sa mood mo. May mas malalim pang dahilan. Natitiyak ko. Alanganing napangiti siya. Paano mo nalaman? Nababasa ko sa mga mata mo. Tell me, ano ba talaga ang problema? Napilitan siyang umamin. Nakita mo ba yung lalaking kasama ng maarting babae kanina? Oo naman. Eye-catching ang itsura niya, kaya napansin ko. Bakit? Ano naman ang ginawa niya sa iyo? Siya yung lalaki na ikwento ko sa iyo na muntik nang makasagasa sa akin. At siya rin ang tinutukoy kong kahawig ni Carlo. Naalala ko lang ng kanina na makita ko siya ulit. Oo nga ano. Napansin ko rin kanina. Nakikilala ka ba niya? Hindi yata. Kaya ka ba naiinis? Hindi. Mabuti nga iyon. Baka mag-away na naman kami kapag nakilala niya ako. Ano pala ang problema? Malalaman ko na sana ang pangalan niya kung hindi umentra sa eksena ang girlfriend niyang antipatika. Napasimangot na naman siya. Ganoon. Natatawang pinagmasdan siya nito. Oh my God sis, I think you're in love. Bulalas nito pagkatapos siyang tinitigan. Nagsiselos ka. Aminin mo. Pananalakab nito. Oy hindi. Kailan niya pero ang pakiramdam niya na namumula ang kanyang mga pisngi. Miss Micaela. Yes? Nagtatakang nilingon ni Micaela ang lalaking pilit umagapay sa kanya. Nauna nang umuwi si Sam dahil nag-overtime pa siya. Huwag kang magpahalata. Lumakad ka lang ng maayos. Bulong nito na nasa tono ng pagbabanta. Kinabahan siya nang akbayan siya nito at maramdaman niya ang matigas na bagay na nakatutok sa tagiliran niya. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin? Nauutal na tanong niya. Sinubukan niyang tabigin ang kamay nito pero hindi niya natinag iyon. Easy. May mga kasama akong nagmamasid. Baka gusto mo pagtulungan ka pa namin. Patuloy na pagbabanta nito. Kung balak mo akong pagnakawan, ay wala kang mahihita sa akin. Isa lamang akong sales lady at hindi pa ako sumusweldo. Pamasahe lang ang dala kong pera. Huwag kang maingay. Hindi ako hold-upper. Kung iyan ang inaakala mo. Kung ganoon, ano ang kailangan mo sa akin?
Mangiyak-ngiyak na tanong niya. Don't worry. Wala akong gagawing masama sa iyo. Ibabalik lang kita sa probinsya ninyo. Dahil matagal ka nang pinahahanap sa amin ni Don Manuel. Ang sabi nito, habang iginigiya siya patungo sa asul na van. Ang papa ang may pakanan nito. Kahit paano, ay nabawasan ang kaba niya sa nalaman. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.